Nababahala naman si Pangulong Bongbong Marcos sa kalusugan ng mga pamilyang bakwit sa iba't ibang evacuation center na kanyang binisita sa Rizal. At dahil po dito, inutos ng Pangulo ang deployment ng mga doktor at nurse sa bawat evacuation center para mabigyan ng atensyon medikal ang mga biktima ng bagyo. Eden Santos sa balitang yan. Agad na sumabak sa trabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagkatapos makabalik ng bansa mula sa kanyang 3 araw na official visit sa Estados Unidos. Unang binisita ng Pangulo ang mga residente na inilikas sa Mali Elementary School sa San Mateo, Rizal. Nasa 546 families o katumbas ng 2,102 individuals na apektado ng kalamidad ang pansamantalang tumutuloy sa nasabing paaralan na nagsilbing evacuation center, bunsod ng malawakang pagbaha sa lalawigan ng Rizal. Personal na sinaksihan ni PBBM ang pamamahagi ng food packs at iba pang pangangailangan ng mga biktima. Sunod na kinumusta ng Pangulo ang mga evacuees sa Santa Ana Covered Court na nasa 497 families o 1,635 individuals. Tumanggap din sila ng food packs mula sa DSWD. Sa kabuuan ay halos nasa 22,000 na individual ang naapektuhan ng kalamidad mula sa 3 munisipalidad ng Rizal Province. At patuloy lang ng pagtitingin natin at pagtitiyak natin na ang taong bayan ay yung lalo na yung mga na biktima o na-displaced o nagka-problema dahil dito sa mga bagyo ay mabibigyan ng assistance. Pagkatapos ang pagbisita sa mga nasabing evacuation center, ay pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa tanggapan ng Office of Civil Defense sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Kabilang sa mga problema na naistutukan ng Pangulo ay ang edukasyon ng mga estudyante. Anya masyado ng lugi ang mga kabataan dahil napipilitan na hindi pumasok bunsod ng malakas na pagulan at pagbaha. Ginagamit din na evacuation center ang mga paaralan. Lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon yung ating mga kabataan? At kailangan naman lagi ng lugi sila. Masyado na silang lugi kung mapipilitan silang hindi pumasok. So we're finding alternative ways, teaching modes na para sa ating mga bata, sa ating mga estudyante. Ikinabahala rin ng Pangulo ang nakita niyang siksikan sa evacuation center. Iniutos nito ang pagdedeploy ng mga doktor at nurse sa bawat evacuation center para mabigyan ng atensyong medikal ang mga typhoon victims. Ako sa evacuation center, napaka-congested. Yung sakit, pagka isa lang dyan ang magkasakit, kakalat na napakabilis niyan. And so we are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local government nurses and doctors. Binigyang diin ng Pangulo na ibang-iba na ang panahon ngayon dahil sa climate change. Hinikayat nito ang publiko na palitan na ang kanilang pag-iisip pagdating sa bagyo. Anya, dati ay alam kung kailan ang typhoon season at kung saan ang mga binabahang lugar. Mapalitan na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual, hindi ito emergency. Ito ngayon talaga ang panahon. At mangyayari ito is the fact of climate change, and we are now having to think more. Pero in the longer term, kailangan na natin mag-isip tungkol sa adaptation. What do we have to do when it comes again? Because it will come again. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.